Pruning is and will never be a punishment. Tinatanggal yan, it is because God has a good purpose. Wala siyang gagawin sa buhay mo na ikakasama mo, kundi lahat ng gagawin niya, ikakabuti mo at upang ikaw ay lalo pang lalago at upang ikaw ay mamunga, maraming bunga at maraming bunga. Praise the Lord that He always gives us the opportunity to come together. This is a very great privilege. Kasi ang dami pong gustong mag-attend ng service, kaya lang circumstances does not permit it. So, sana wag nating, itong kalayaan natin ay wag nating babaliwalain. Because there are millions of Christians that wants to attend a Sunday service, yet because of circumstances they cannot come because it is forbidden for them, even in their places. So, hayaan natin na manatili tayong magalak sa kalayaan na binigay ng Lord sa atin, and at the same time, the privilege that was given to us ay samantalahin natin sapagkat bibihira po ang merong kagaya mo na may kalayaan umaten ng mga pagtilipon kagaya nito. So, let's continue to allow God to speak to us even as we gather today. Kanina pong worship ay while we are worshiping that song, Holy, Holy, ano yung wording sa Holy? Ayan. He is holy and He is forever holy. I know the song by heart, pero habang kumakanta ako ay remind ako ng Lord through our topic na we are the branches connected to the vine, and that vine is the holiness of God. So the Lord has spoken to me. Tatandaan mo palagi nakakonect ka sa holiness ko. Ang dumadaloy sa iyo ay ang kabanalan ko. Ang dumadaloy sa iyo ay ang kapangyarihan ko. Ang dumadaloy sa iyo ay ang karangyaan ng kalangitan. And so don't ever see yourself na ganyan ka lang, kundi dumadaloy sa buhay mo ang kabanalan ng Diyos. You are holy not because of the things that you do, but you are holy because ang dumadaloy sa buhay mo ay ang kabanalan ng Diyos. What a privilege. Kasi sabi ng Lord, it pleased the Father that all the fullness of the heavenlies, He placed it upon His Son bodily. So if you are connected to the vine, your life source is the holiness of God. So, ang sabi ng Lord, ilakad mo kung ano ang meron ka. And that is our theme for this year. Sabi nga ng John 15 verse 4, if you, dapat very clear na tayo dito. Abide in me and I in you. Sa Tagalog po kasi medyo hindi maganda ang pagka-translate. Ginawang isang sentence lang yan na iisa, pero it is not. Magkaiba po yun. Magkaiba yung sinabing abide in me at magkaiba rin yung I in you. Pwede naman talaga na ikaw ay nakakonect sa vine. Pero ang tanong, hinahayaan mo ba na yung vine ay nagkakaroon din siya ng kalayaan na dumaloy ko ano ang meron siya na nagiging buhay mo. Magkaiba po yung dalawang yan. Kaya po, maingat ako sa pagbabasa kasi sa Tagalog hindi maganda ang translation. Ginawa lang niya ng iisa. Iisa yan, pero it is not. Kasi dyan po nagkakaroon ng problema. Even though if you abide in the vine, but you are not allowing the vine to flow His life upon you, it's nothing. Kaya nga po, ang sabi doon, as the branch cannot bear fruit of itself.
kailanman hindi mamumunga yung branch sa kanyang sarili lamang. Pero mamumunga siya kung nakakabit siya sa vine, pero hindi rin siya mamumunga kung hanggang doon lang. Kinakailangan na yung meron ang vine ay dumadalo, hinahayaan din niyang dumadaloy sa kanya. Pwede bang hindi dumaloy? Pwede. Later on, we will discuss. Unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. Ayan. And meron na ngayon emphasis dyan. You abide in Him, but the vine has also, you allow Him also to abide in you. Pag sinabi mo si vine, that is Jesus. Jesus and the Word are just one. So, klarado po, hinahayaan mo na ang salita ay dumadaloy sa iyong buhay. Kung anong sinasabi ng salita ay dapat nagaganap sa iyo. We will discuss that extensively later on. Pero ang sabi kasi upang maganap dyan, may sinabi ang verse 2. Sorry, hindi ko sinabi. Actually, ito yung one of the most important part of I in you. Sabi ng verse 2, every branch in me that does not bear fruit, He takes away. And every branch that bears fruit, He prunes, that it bear much fruit. So, kinakalarado from the very beginning pa lang, kalarado na God is expecting the branch. Sino yung branch? Ikaw, ako. Na anong expectation ni God sa branch? Kapag siya ay nakakabit sa puno, ito ay mamumunga. But, in the following verses, very clear, dapat maging klarado sa atin ito. God does not only wanted to see a fruit in you. Kundi, ang sabi niya, nais niya na yung namumunga na branch, yun ang interesado siya. Yung namumunga na branch, ano daw ang gagawin niya? He prunes that it may bear more fruit. So meaning, expected na yung branch may bunga. Pero sinasabi ng Lord, kaya po mahalaga yung sinabi niyang, I in you. Habang nananatili siya sa iyo, hindi lamang fruit ang magaganap sa iyo, there will be more fruit. And in the next verses, nais niya na yung branch that bear more fruit, ay bears more fruit. That would be our topic today. The end goal of God is, ang bunga na makikita niya sa iyo ay hindi lamang isang bunga, hindi lamang maraming bunga, kundi maraming bunga. It is just like a fountain. Kusang namumunga. And the Bible is very clear how God will do it to you. How God will do it to me. Kasi ang role mo lang is make sure you remain in the vine. Make sure na nananatili kang nakikinig ng salita sapagkat ang salita at ang vine ay iisa. Are we getting? Ganun po ang ibig sabihin ng remaining in me. Ang remaining in me is manatili kang makikinig at makikinig at makikinig at makikinig at makikinig ng salita. Pero that is one part. Meron din isang part pa, and that is sinabi ng Lord that abide in me and I in you. Yung I in you naman ay yung trabaho naman ng ganyan. Yung naririnig mo ay babantayan niya na magkakaroon ng kaganapan. Upang ang layunin niya ay magkaroon ng kaganapan. So, huwag na natin intindihin yung branch na hindi namumunga kasi tatanggalin lang yon. Yung mga bagay na hindi dapat bahagi ng buhay mo ay tinatanggal lang yon.
That's so clear now. Pero may mga bagay na namumunga ka na, pero parang isang bunga na at hindi na namunga. Interested ang Lord pa rin dyan. Nais niya na magkaroon ka pa ng maraming bunga at maraming bunga. I like how the Holy Spirit writes these things. Kasi ang pinakialaman niya ay yung namumunga. Forget about that branch that does not bear fruit. Discarded, tinatanggal agad yan. Ganto natin. Pero yung ikaw na namumunga ay anong ginagawa? God is so much interested in you. In its simple language para maintindihan mo. Have you noticed, you are already in the ministry, marami ka nang ginagawa, pero bakit parang dinadagdagan at dinadagdagan ka pa? Nagaganap ba yun? Kasi nga, God wants them to produce more fruit in you. Hello? Kasi kung minsan, ako na naman nakita ni Pastor. Wala na ba siyang ibang makita pang iba? Kaya nakita kasi, I do not expect in you just a fruit. Kasi klarado yung word. Na you got to bear more fruit. Kaya huwag kang magkukumplay kung ikaw ang nakita. Kasi nakita ka, kasi namumunga ka. Pero you are not fulfilling the fullness of the word. Nakikita ka kasi meron pa. Amen ba? Yeah. Oh. Now you know. Sana wag nang lumabas sa bibig natin. Wala na bang ibang bakit na si Pastor kundi ako? Dapat na matuwa ka kasi nakita ka kasi namumunga ka. At nais ng Diyos na yung fullness of His Word would produce more. Meron pa. Hindi lang yan ang dapat makita sa iyo. Marami pa. At marami pa. Yun nga lang, may isang bagay na kinakailangan gawin sa iyo upang mamunga ka pa ng marami. Ano po yung gagawin? Pruning. Actually, this is not a negative word. Pruning is not a punishment, it is a reward. Ang pruning in its agricultural sense, pruning is selectively removing unwanted branches. For many purposes. For growth purposes, but the end goal is, if that is a fruit-bearing tree, to bear more fruit. Alam ko yan. Dahil I was privileged na nung high school ako, meron po kami, may subject pa mga agriculture. Wala na sayang, hindi ko naranasan. Meron kaming agriculture at saka meron kaming swine and poultry. Kaya marunong ba akong magkapon ng baboy, ng manok, ng rabbit? O ginagawa namin yan sa school. Part yan ng curriculum. I don't know bakit tinanggal nila yung mga magagandang subject. At pag sinabing gardening, ay ang grade mo, hindi interesado yung teacher mo kung paano mo gagawin. Interesado siya makita asan yung puno mo na mamunga ba. Asan yung garden mo. Tingnan ko ngayong harvest mo. Kaya alam na alam ko po what pruning is. It so happen I belong to a family that is may tinatawag na green town, hindi green bones. But my father is green bones in agreement. Yan ang unang napansin ng nagkikremate. Tinawag talaga kami. Alin po kayo? Tingnan niyo po yung bones ng tatay niyo. It's so extraordinary. What's it? It's green. Kaya yung pelikula,
I could identify kasi may totoo pong green bulbs. It's green. Pero yung sinasabi nila, I just don't know if it is true or not. Now, our topic today is about pruning. Ano po yung pruning sa Tagalog? Pagtatapyas na unnecessary branches. Linilinaw ko po. Ang pruning maging sa agriculture is cutting off of unnecessary branches for the purposes of growth or the purposes of safety. Later on, mahalaga ito. Na may mga puno na kinakailangan tanggalin yung branch. Tama ba? Saan tayo nakakita ng mga puno na tinatanggal yung branch? Sa locality nyo, nagaganap yan. Ginagawa yan ng Meralco. Tama ba? Bakit tinatanggal ng Meralco yung mga branches na puno? Ang ganda-ganda ng puno. Safety. Tama? Safety. Kaya pala tinatanggalan ka ng branch kasi nakakasira ka na sa iba. Tingnan mo. Sometimes you got to see what nature is dahil ginamit yan. May mga bagay na kinakailangan tanggalin sa'yo, bagamat maganda sa paningin mo kasi yung branch na yun ay nakakasira sa iba, nakakasira sa kapwa mo, at nakakasagabal sa paglago mo, at nakakahinder ng pamumunga mo. So, pruning is and will never be a punishment. Tinatanggal yan, it is because God has a good purpose. He is a love. Tandaan po natin, ang vine dresser, ang gumagawa nito ay God the Father. Kaya nga dapat maganda ang pananaw mo sa God the Father. And He is and He will always be a good Father. Wala siyang gagawin sa buhay mo na ikakasama mo, kundi lahat ng gagawin niya, ikakabuti mo at upang ikaw ay lalo pang lalago at upang ikaw ay mamunga, maraming bunga at maraming bunga. So, tanggalin na natin yung negative thought about pruning, pagtatanggal, pagtatapyas. Ikagaganda yan ng buhay mo. Sabi mo sa katabi mo, ikakaganda yan na sa buhay mo kapag may tinatanggal ang Lord sa'yo. Huwag kang magreklamo. Para ang purpose, lalo pang maluwalhati ang Diyos sa buhay mo kapag meron siyang tinanggal kasi nakita niya hindi karapat-dapat na bahagi ito ng buhay mo. Kung tinanggal sa'yo yung boyfriend mo, huwag kang iyak ng iyak. Hindi siya karapat-dapat sa'yo. That is the most practical application. Totoo, minahal ka niya ng todo. Pero nakita ng Diyos, He is not the right person. So God is just removing it away. I don't know, is this a prophecy? Hindi, nakakatawa, pero those are the realities of life. This is the pruning. This is the pruning of God, the vine dresser. It is the God, the Father, doing these things in us. And I believe, kinakailangan pakita natin ito na it is the hand of God. Kamay ng God the Father ang gumagawa ito sa atin. And isang bagay lang naman kasi gusto niyang manigurado ka. You are connected in the mind. Because if you are connected, if you are detached to the mind, klarado naman. Kapag ang sama ay hindi na nakakonect sa mind, ano nangyayari? Matutuyo agad
And eventually, anong mangyayari? Wala na. Wala nang buhay kasi wala na yung source ng kanyang buhay. Ngayon, dapat makita mo yung purpose mo as a branch. The purpose why you are a branch is ikaw ang gagamitin ng Diyos upang makita kung sino siya sa mundo ito. And that is the fruit. Karamihan sa mga puno except kamyas. Saan nakikita yung bunga sa puno? Saan nakikita yung bunga? What part of the tree? Bakit hindi sa puno? Except yung kamyas kasi sa puno. Pero karamihan, ang lahat ng fruit ay sa branch. Actually, kaya ginamit ito ng Lord. Kasi, wala sanang problema kung yung vine ang siyang pagkakaroon ng bunga, and the vine is Jesus. So Jesus can perfectly produce the fruit that the Father wanted to see in the world. Pero hindi yun ang purpose ng God. This is a very great privilege for me and for you. Nais ng Diyos na makita kung sino ang Diyos Ama sa mundong ito sa pamamagitan ng branch. At sino yung branch? Ikaw yun. At paano makikita kung ano ang meron ang vine sa pamamagitan ng branch? Kaya nga dapat dumadaloy sa iyo ang buhay, ang meron ang vine ay dapat dumadaloy sa branch sapagkat yung branch ay kusa itong mamumunga. You are God's vehicle na makita kung ano ang kalangitan dito sa mundong ito. Kaya ka branch. Kaya ka nakakabit sa puno. And kagaya ng sinabi natin, vine is body. So, siguro naman, nakakita na kayo ng grapevine. Ang grapes po kasi ay palagi nakikita ang grapefruit doon sa branch. Hindi doon sa body. Palagi doon sa branch. And God has chosen us to express His love and purposes in this world. So, lilinaw na ngayon yung palaging tanong ng tao, bakit ba ako nilikha? Ano ba ang purpose ko sa mundo ito? Iisa lang ang purpose mo sa mundo ito. You are an expression of God's love to this world. Yan lang ang purpose ng Lord. Kung bakit Kanya nilikha. Sa pamamagitan ng buhay mo, sa pamamagitan ng buhay ko, patutunghayan nila ang buhay na Diyos na lumalakad. May paa, may kamay, may tainga, may bibig, may ilong, may mata. Lumalakad sa mundong ito sapagkat ikaw ang God's representation of Him in this world, walking. Nakakasalo sa lamuhan ng tao, nakikita nila na kung ano ang itsura ng kalangitan. Kaya nga ang Lord's Prayer, let your will be done on earth as it is in heaven. Nais ng Diyos na ang tao ay makita na niya ang kalangitan habang siya ay buhay pa sa mundong ito, sa pamamagitan mo, sa pamamagitan ko. Hindi mo na kinakailangan hintayin na ikaw ay mamatay upang makita mo ang kalangitan. And so, ang tanong palagi sa sarili mo, am I representing God at this verse? Do they see heaven in me? Yung katabi mo, nakikita mo ba ang kalangitan o meron kang ibang nakikita?
This is the truth. Kaya ang branch, kailangan magkaroon ng bunga, the fruit of the Spirit. And the fruit of the Spirit is God Himself. So kung nakikita ito sa iyo, then the world would see what heaven is. So alam mo na kung ano ang purpose mo sa buhay. No. Kaya pala sabi ng Ephesians chapter 2 verse 10, we are God's workmanship, created unto good works, which God had prepared beforehand that we should walk in them. You are created for good works. And you can never do the good works unless and until may mga bunga sa iyo. Hindi mo magagawa hindi ka makakagawa ng isang bagay sa kapwa mo kung hindi dumadaloy sa iyo yung pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kahinahunan, pagiging tapat, pagiging mabuti, pagiging mahuwain. Ginagawa mo yan because you got that fruit. You just do it naturally. Even though it is not expected of you, you just do it. It is because that is the real you. Nasa iyo yung fruit. Now, a branch separated from its vine not only will fail to bear fruit on its own, but it will die. That is the negative aspect. Ngayon, I want you to see Matthew 7 verse 16 to 20. This is also bearing of fruit, the other side. Matthew 7 verse 16 to 20. You will know them by their fruits. Makikilala ka sa pamamagitan ng iyong bunga. Ako po, lahat ng batang bumaba, I have been in the Sunday school for so many decades already. Sometimes I don't have to see their parents. Kilala ko ang mga magulang sa pamamagitan ng kanilang mga anak. I just know what kind of father this child has. Alam na alam ko, kasi the Bible does not lie. Makikilala ka sa pamamagitan ng bunga mo. Do men gather grapes from thorn bushes, or figs from the thistles? And the next verse. Even so, ayan, pakinggan mo mabuti yan. Even so. Ano daw yung even so? Good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. Ano yung, kung gusto mo na ikaw ay mamumunga ng good fruit, ano daw dapat, saan ka dapat nakakabit? Sa good tree. So, very clear. Siguraduhin mo kung saan ka nakakabit. Kasi the moment nagkamali ka dyan, ay maihahayag. Later on, I will discuss yan. Maihahayag. Madali kasing sabihin, nakakabit naman ako sa true vine. Mahahayag kung totoo yung deklarasyon mo. Kasi klarado siya na namumunga rin maging yung bad tree. Tama ba? Oo, may mga bunga. Di ba may mga maaasin na bunga? Kasi hindi maganda yung puno. Kaya nga po, it's good that nowadays, meron na po ngayong science. Na kung gusto mo daw magtanim ng papaya, especially yung the red one, ano bang tawag doon sa red one na papaya? May tawag doon sa red one ng papaya.
Huwag mo daw, huwag ka, kasi ang alam mo lang ay pipili ka ng red papaya, yung buto ay ano, patutuyuin mo para yun itatanim mo. Tamis na tangay sa doon. Dapat, pipiliin mo yung itatanim mo na good quality doon sa nursery kasi dumaan na yan ng proseso. They just know kung pangit o hindi pangit yung puno yan. So, kaya mahal po yung puno, I think it's around 250 to 500 yung isang puno. Kasi nga, it is guaranteed already that is a good tree. So, guaranteed din na pag namunga yan ay maganda rin yung buo. They just know that a good tree will bear good fruit. They just know that a bad tree will bear bad fruit. Alam ko yan. Kasi, totally, pinaputol na namin. Napakamahal ang pagpapaputol. Meron kami coconut tree sa bahay. It bear more fruit, but much fruit. Napakarami. Kaya lamang po ay pag hina-harvest po namin, hindi maganda yung juice at lalong hindi rin maganda yung laman. Pero ang ganda-gandang puno, ang ganda-gandang bunga, pero bad fruit. So, hindi mapapakinabangan. So, nakiusap ako, napakamahal po pagpapaputol yan kasi bawal daw po, pero sinisira lang niya yung atmosphere kasi yung mga dahon umahampas sa bubong, umahampas kung saan-saan. Pinaputol na namin because it bear bad fruit. Because it is a bad tree. Hindi magandang klase. Kaya, meron palang ganyan, parang sa tingin mo, malago, namumunga, pero ang bunga pala ay hindi maganda. Do you want that to happen to you? It could happen. That's one of my lessons today. It could happen. Next verse. A good tree cannot bear bad fruit, nor can a bad tree bear good fruit. That's a biblical principle and it is true even in the nature. And then in the next verse, every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Yun po ang ginawa namin. Ginawa ko pala. Dinesisyon ko na kapag namumunga yung puno namin ng nyog, inggit na inggit yung mga kapitbahay. Ang hindi nila alam ay peke yung inggit nila. Kasi sabi ko sa kanila, gusto nyo, harvest nyo lahat. O ba, talagang nagkalo ba sila ng aakyat, mag-harvest, only to find out. At sinabi ko na sa kanila, it's not a good one. Sabi nila, hindi magandang klase, tingnan mo. Wala, it's nothing. So it is better to be cut down and thrown into the fire. And then in verse 20, Therefore, sabi ng Word of God, by their fruits you will know them. Kaya nga, pwede mong sabihin, nakakabit naman ako sa true vine, I will not question. Hindi kita questionin dyan. Ang gagawin ko lang dyan, dapat, makita ko. Tama? Dapat, makita ko. Makita ko sa iyo yung bunga ng banal na espiritu kung sinasabi mo sa akin, pinapahayag mo sa iyong bibig na ikaw ay nakakabit sa true vine at yung God the Father ay nakakabit din sa iyo. Why? Because
malalaman at malalaman ang katotohanan at ang katotohanan hindi nagsisinungaling. Kaya po, doon nanggagaling, sasagutin na yung maraming tanong ng karamihan. Doon nanggagaling yung salitang, kala ko ba Kristiyano pa? Parang hindi. Dahil po dyan, are you getting, church? Kung gusto mong iwasan mo na marinig ang salitang yan, because of this verse, you will know them by their fruit. Ano ba ang bunga ang pinapahayag mo? Ano ba ang bunga ang nalalasahan ng tao sa iyo? Sapagkat malalaman nila, maasim ka o matamis ka. O yung katabi mo ba sa tingin mo, maasim? Asim, ay, word of God ang nagsasalita. It is not me. It was never been my opinion. You will know them by their fruit. Alam niyo kung bakit? May example ito na ito. Bakit po kinu-question ng karamihan yung mga Pharisees and Sadducees na gumagawa ng mabuti? Nananalangin. Di ba maganda yun? Nananalangin sila, gumagawa sila ng mabuti, tumutulong sila sa kapwa nila, lahat ng kabutihan, kahabagan, kaawaan ay pinapakita nila sa tao. Eh bakit ang daming nagre-reklamo sa kanila? What is wrong? Bakit hindi nila kino-question yung mga disciples na gumagawa rin ng mabuti? Bakit ang kino-question nila ay mga Pharisees at Sadducees na gumagawa ng mabuti? Kasi, it is a fruit of kindness. It is a fruit of good deeds. Tama? It is a fruit of good things. Kaya lamang po, the Word of God does not lie. You will know them by their fruit. Ang tanong, saan ba galing yung fruit? Connect mo sa John 15. Is it from the true vine? Or is it from another vine? Is it a good tree? Or is it a bad tree? Kasi, ang puno, mamumunga yan. Ang tanong lang, saan ba? Anong klaseng puno yan? Is it a good tree? Or is it a bad tree? Eh kasi, yung mga Pharisees, gumagawa yan, ano yan? They give generously. Pero how do they do it? How do they do it? Publicly. They are committed to prayers. In fact, they pray a lot. Yun nga lang, how do they do it? How do they do it? So that others will know the motives, the intentions. Mali ang pinanggagalingan. They give to the poor, and that is very good. Commendable yan sa Lord. Pero ang Lord, He was never been excited about their giving. Why? Because of motives. Iba yung dumadaloy sa kanila. Iba ang pinanggagalingan. Pero kung ang pinanggagalingan ay sa trubay, you give generously, it is because the love of the Father overflows in you, and it is overflows. That's the reason why there is a fruit in you. At kusang na ihahayag at kusang dumadaloy at ang tao ay linuluwalhati niya ang Diyos, because that is the end goal of John 15. The Father be glorified. So we don't just bear fruit. Kasi madaling sabihin, ay, naglilingkod ako sa church. Ako nga madalas, inasay ni pastor. Ang dami kong ginagawa.
I give more than what is expected of me. But dapat iklarado natin, saan nang gagaling yung fruit na yan? Saan nang gagaling yung fruit na yan? Is it coming sa isang bukal na kagaya bukal ng Diyos na nag-uumapaw sa iyo? Or it is just coming from a motive? Iba yung motibo mo. Kaya nga po, ang Lord, linagay niya yung verse na to about fruit bearing. Because the Pharisees and the Sadducees, the religious people, ay hinahayag nila na meron din sila, they know the word. They know the word. Gusto nila ipakita na may fruit din. Pero alam, very clear ang Lord, you shall know them by their fruit. I just know because I got a lot of friends. There are those who are generous, coming from the heart. But there are those who are generous, coming from a certain motive in their heart. It is not coming from the true mind. And we don't want these things to happen in us. Amen? Ayaw natin na maganap ito sa atin. I am just introduction pa lang. Kasi sayang kasi yung pinag-uusapan natin yung more fruit, mas much fruit. Kung ang fruit naman yan ay hindi fruit na inaasahan ng Lord sa atin. Kaya nga, very clear. A good tree bear good fruit. A bad tree bears bad fruit. At alam ko yan kasi naganap na sa amin. In fact, meron na naman kami pangalawa, I just don't know. Yung guayabano sa bahay, ang daming bunga. Pero parang hindi magandang klase. Kasi hindi ko alam kung saan nanggaling yung puno yun. Basta na lang lumaki. At natuwa kaming lahat kasi namumulaklak, namumunga. Pero parang hindi maganda. A candidate again. A candidate again for nothing. Pero yung mangga, iba, nagpakita na kayo, namuha namin mangga, masarap. Masarap yung bunga. It seems maganda yung puno. Now, LIC Philippines. I wanted to see the fruit in you. But I wanted to see a good fruit coming from a good tree. And it could only, a guaranteed good tree if your vine is Jesus. I believe that will be enough. Na pwede palang magpakita ka rin ng maraming fruit. Only to say, ay, sumusunod ako sa preaching ni Pastor, marami na akong bunga. Ang tanong ko, at hindi ko natatanungin pala, I just know what kind of fruit are you showing. We will just know what kind of fruit ang dinidisplay ng bawat isa sa atin. And I believe one of the rema word today is, kung favorite ka, utusan at bigyan ng assignment, praise the Lord. Nakitaan ka na, namumunga ka na. Ang goal mo bakit binibigyan ka pa more, it is because hindi na kasi more ang dapat. Much more. So alam mo na, ha? You just know already. Kung bakit, wala na naman ba nakitang iba, kundi ako nalalaman. Praise the Lord, ikaw na naman. Kasi namunga ka na yun. Dumadami na yung bunga mo. At gusto ng Lord, marami ka pang bunga. At kung hindi ka pa namumunga ng marami ngayon, expect the pruning. May mga tinatanggal mo na sa'yo. Kasi ayaw ng Lord na you will burn one. Ikaw yung tamang sanga na kung saan dadaluyan yung totoo niyang buhay.
At kung saan ka nang mamumunga, it is because you now belong to that true vine. Sabi mo sa katabi mo, manatili tayong lahat sa true vine. Para kapag nakita ko yung bunga mo, hindi maasim. Do you know, kapag nag-express ka, umaasim yung mukha mo, kasi umaasim yung fruit na dinidisplay mo. It is always a reflection of who you are. Kaya kung asim-asim yung mukha ng katabi mo, isa lang ang ibig sabihin. Gusto naman niyang gumawa yung ngalan ng gagaling sa hindi magandang pinanggalingan. Let us check each other. Kaya very clear ang word of God. Alam niyo, gusto ko ang word of God. You shall know them by their fruits. Oh, let's encourage one another and let's warn one another. Oh, asim-asim na naman yung mukha mo. Asim check. Asim check tayo ngayon, ha? Kasi, totoo nga, may ginagawa siya para sa Lord. Eh, asim-asim naman yung mukha. It's a bad fruit. Are you listening, church? Amen. It is so exciting studying the Word because it reveals who we are. Amen. At linalahad niya ang totoo at hindi lamang niya linalahad, binabago niya para kumarunod ka sa napakagandang plano ng Diyos para sa atin lahat. Amen. Sabi stand. What an intro. Wala. Intro. Father, we thank you that you expose the words to us and that is the source of our life. Allow us, Father, to always see you. You are a good, good Father. Allowing the workings of your good hands in our lives. Because it is always for our good. An expression of your great love unto us. Hayaan mo, O Diyos, na sa pamamagitan ng mga pagkilos at paggalaw mo sa aming kalagitnaan, sa aming mga pamilya, sa aming mga anak, sa aming mga buhay, ay maganap po anong sinasabi na iyong salita at mahayag ang iyong kalwalatian sa pamamagitan ng aming buhay sapagkat kami ang sama na palaging nakakabit sa puso. And thank you, Father, for reminding us today that indeed you are the vine dresser. You perfectly knows what you are doing, and let it be said, Father, we will just allow you because you are a perfect Father. Into thy hands, Lord, we just entrust to you this day, even in our celebration of our gathering together. This we pray in Jesus' name.